Dahil malabo ang visibility at malakas ang current sa ilalim, nagpasya ang grupo na umahon kaagad. Hindi man nakita ang butas kung saan tumatapon ang coal, nakita naman ang pinsala na dulot nito. Walang isdang lumalangoy, mga corals na natapunan. Kung ang coal spill ay nabagsak doon sa mababaw na lugar, then pwede niya ma-smother, matambakan nila yung corals at saka yung mga plants or photosynthetic organisms, and it will kill the organisms because nabablock off yung light or hindi na sila makahinga. Hindi lang buhay sa ilalim ng karagatan ang apektado, maging ang mga tao. Kayo pa, mangingisda pa kayo dyan sa lugar na yan? Ay, hindi na po. Kasi wala na pong isda diyan eh. Paano yun eh? Ang sabi nila, matatagalan yan bago mawala ang epekto. Ay, matatagal po yan. Maraming mahihirapan na mangingisda. At kung hindi pa ito maaagapan sa lalong madaling panahon, mas marami ang maaapektuhan. Ang worst case scenario ay hindi mahugot yung barge at magkaroon tayo ng isa pang bagyo, tuloy ang mawarak yung barge at lahat po ng content niya ay matapon dito sa baybayin ng Nasugbo. Mapanganib ang dulot ng coal sa ilalim ng tubig. Sa bawat isang tonelada raw ng coal na mapupunta sa ating dagat, 2.5 tons naman ang ating tubig ang mapopolit o marurumihan. Nandito ako sa pinakasahig mo ng barge at makikita nyo naman yung nawala, parang natapyas na bundok. Yan yung mahigit 3,000 toneladang coal na nawala, na hinigop ng dagat. Nakikita nyo yung mga butas na yan. Diyan dumaan yung mga coal na hinigop ng dagat. Sa mga environmental disaster gaya ng coal spill, unang naaapektuhan ang mga naninirahan sa ilalim ng dagat. Gaya ng mga pawikan. Nung nakaraang Biyernes, nakatanggap kami ng tawag mula sa Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB. Isang pawikan daw ang dinala sa isang animal welfare center sa Cavite. Kasama ang mga taga-PAWB, tinungo namin ang lugar. Naaabutan namin ang isang babaeng hawksbill turtle sa isang malaking palangganang may tubig. Nakita daw ito ng mga bata na palutang-lutang sa pampang. Ayon sa nakakita, may posibilidad daw na naapektuhan ito ng oil spill. Yung pinagkitaan namin siguro mga around 1 kilometer away from sa oil spill po doon sa Rosario, Cavite. Bali River lang po yung pagitan nila. Tapos yung turtle medyo may po siya may langis sa mga singit po nung mga flipper niya. Ayon din sa mga nagbabantay, meron silang nakitang parang sipon na gustong isukan ng pawikan. Dinala na agad ito sa Maynila para masuri. Meron siya parang sipon. Nakikita niyo po, ito parang meron siyang sipon, although hindi lang natin alam kung gaano kalalim o kung hanggang saan meron. Sa kalikasan tayo kumukuha ng enerhiya, pagkain at kabuhayan. Ngunit dahil sa kapabayaan, hindi lang tayo ang nasasaktan at nahihirapan. Karapat-dapat na respeto lang naman ang kailangan ng inang kalikasan. Sa ngalan ni Kiko Ruscha, ako si Mark Salazar, Born to be Wild. Yung bilang niya, imbes na dadami, kumukonti ng konti. In fact, maswerte kayo dito sa Cebu kasi itong mga ganito, meron pa.